Mga par! Napag-usapan nga natin sa nakaraang video ang mainit na bakbakan ng dalawang magbayaw sa loob ng ring. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang continuation ng matinding sparring at ang naging epekto ng pagbibideo ni Tagaki sa laban na yon. Nakita natin pares na kumukunit ng solidong suntok ang dalawa nating idol. Nang lumanding ang lepok ni Mashiba, sinabi nito na, "Lumuwer ka ng tama, gunggong." Habang ating bida naman ay hindi nagpapatalo at sinasabi nitong, "Pumunta ako dito para makatulong." Nagpatuloy ang palitan ng maladinamitang suntok sa gitna ng ring at habang nangyayari yun, nagsisigawan nga ang dalawang ito ng mga problema nila sa isa't isa. Gusto nga ni Mashiba na layuan na nitong si Ippo ang kanyang batang kapatid na si Kumi. Sagot naman ni Ippo na walang karapatan si Mashiba para magdesisyon sa kanyang kapatid. Dahil nga ang alam ni Mashiba ay nakascore na ang ating idol, galit nitong tinanong kung gaano kalala ang pinaplano ni Ippo sa kanyang kapatid. Pero sabi nga ng ating bida na wala naman siyang ginagawang masama. Sunod na sinabi ni Mashiba, "Hindi ka naman niya boyfriend." Reply naman ni Ippo na hindi nga daw natutuloy ang kanilang relasyon dahil palagi itong umiepal. Nakumonekta si Ippo ng matinding liver blow, kasabay nito ang pagsigaw na, "Open ang depensa mo." Agara namang bumawi si Mashiba ng solidong uppercut at sinabi nito na, "Pain lang yun, tanga." Grabe mga par, ibang level na talaga tong dalawa nating idol, no? Enjoy na enjoy si Itagaki sa kanyang pinapanood na sparring habang nagbi-video. Nangangamba naman ang mga boksingero ng Tojin dahil hindi na nga normal sparring ang nangyayari sa loob ng ring. Ang iba naman ay nabibilib sa ating bida dahil ang nagretirong boksingero na to ay tila pangil sa pangil na nakikipagsabayan sa isang world champion contender na si Mashiba. Pati nga din si Coach Toho ay hindi makapaniwala sa tindi ng dalawang magbayaw na to nang biglang may isang malakas at nakakawinda na tunog ng kamaong tumama sa mukha. Sunod nating nakita na sabay kumonekta ang suntok nitong dalawa sa isa't isa. Doon, nakita natin na ang isa sa mga to ay napurunat na paatras dahil sa solid punch na yun. At dito na nga natin na silayan ang taas nung si Mashiba, habang si Ippo naman ay bumagsak na. Sabi ni Ippo, "Tapos na, hindi ko na kaya." Tila nagulat naman si Mashiba sa simula at sunod na sinabing, "Talagang tapos ka na." Matapos makita yun ng mga boksingero ng Toho Gym, tuwang-tuwa itong mga to dahil sa pagkapanalo ng kanilang pambato. Pero ang nagbibideo naman ay si Tagaki ay tila hindi masaya at bitter nitong sinabi na, "Sparring lang yun eh." Sunod nga nating nakita ang pagod na pagod at tila naubusan na ng gas na Mashiba dahil sa matinding sparring. At kinongrats ito ni Coach Toho dahil sa isang napakagandang sparring. Sinuggest ni Coach sa kanya na papuntahin araw-araw si Ippo sa kanilang gym para sa kanilang pagte-training. Subalit sabi naman ni Mashiba na, "Hindi mangyayari yan, pinatulog ko na yun. Siguradong hindi na makakagalaw yan." Nang muling tumalikod si Mashiba, parang nagulat ito sa kanyang nakita. At dito na natin nalaman na si Ippo ay mabilis na nakatayo at tinuturuan ang mga sparring partners nito. Sinabi ni Ippo sa mga to, "Nakita niyo yung ginawa ko sa sparring, di ba? Dahil kayo ang mga regular sparring partner, kaya na bahala para makatulong sa practice ni Mashiba." Dagdag pa ni Idol na, "Ang pinaka-importante ay ang step in. Lagi niyong ilalagay ang pivot leg sa malayo para makaiwas agad matapos magpakawala ng suntok." Tila napatanga nga si Mashiba at Coach Toho dahil parang wala nangyari kay Ippo at sobrang energetic pa rin ito. Sunod na sinabihan ng good luck ni Ippo ito sa kanyang laban kay Rosario at nagpaalam na sila ay uuwi na. Habang naglalakad palabas, nabibilib nga si Itagaki dahil sa uli, ang sparring ng dalawang baliw na to ay umabot ng 7 rounds. Take note mga par, 7 intense rounds yun. Talagang bakbakan kung bakbakan. Kaya naman talagang nakakabilib ang ginawa ni Ippo laban sa world champion contender. Sabi nga ni Ippo na masakit nga ang katawan nito dahil sa dami ng kumunektang body shots sa kanya. Sa huli, nagpasalamat si Tagaki sa buong Toho Gym. Hindi makapaniwala si Coach Toho dahil ang toughness at recovery nga ni Ippo ay talagang ibang level. Kaya naman nasisiguro nitong si Ippo ay nagtitraining pa rin araw-araw at hindi nagpapabaya sa kanyang basic fundamentals. Dagdag pa nito na malaki ang tsansa na mas lalo nga itong lumakas na magretiro kaysa noong active pa ito as professional boxer. Pero parang walang pakialam si Mashiba doon at naglakad dito papalabas ng gym. At sa labas, tinawag nito ang naglalakad na papawing si Ippo. Matagal nga nagkatinginan itong dalawa at tila may gustong sabihin si Mashiba dito na hindi niya masabi. Sa huli, sinabi na lang nito na, "Umuwi ka na nga, gunggong."
Parang ang nahiya si Mashiba at mabilis itong tumalikod, habang si Ippo at Itagaki naman ay natuwa at parang naintindihan ang gustong sabihin ni Mashiba. At sunod na sumigaw ang dalawang ito para i-cheer si Mashiba na maging isang world champion. Sa pagpasok muli ni Mashiba sa gym, agarang dumiretso ito sa heavy bag at parang doon nilabas ang kanyang gustong sabihin kay Ippo. Sa uli, sinabi nga ni Itagaki at Coach To na bakit hindi na lang ito maging totoo sa sarili at sabihin kay Ippo na siya ay grateful sa tulong at effort na kanyang ginawa. Nang makauwi sa Makonochi fishing boat ang ating bida, gulat na gulat ang nanay nito sa kanyang nakita. At sunod nating nalaman na kaya pala ito nagulat ay dahil sa magang-magana mukha ni Ippo. Pati nga si Wanpo ay nagulat sa mukha ni Ippo at agaran tinanong ng kanyang nanay kung ano ang ginawa nito at nagkaganon ng kanyang mukha. Sabi nga ni Hiroko na kailangan nga magamot ni Ippo nang biglang may naisip na magandang plano ito at mabilis na tumakbo para tawagan si Kumi. Sagot naman ni Ippo na mas lalo lang magiging komplikado ang mga bagay-bagay dahil doon. Agaran nga pumunta si Kumi sa kanilang bahay at pinagalitan ng ating bida sa nangyari. Sinabi nito na walang rason para umabot sa ganong sakitan ng isang sparring at tutol na tutol ito sa ganong pangyayari. Dagdag pa nito na dahil nga former national champion na kanyang Bebe Loves, nasisiguro nitong hindi kayang bubugon ni Aoki, Kimura at Itagaki ito ng ganon-ganon lang. Kaya naman narealize nito na isa lang ang pwedeng maging salarin at iyon ay walang iba kundi si Takamura. Pero dito na nga sinabi ni Ippo ang totoong nangyari at tila nagbago ang timpla ng mukha ni Kumi. At agarang humingi ng sorry kay Ippo at sa nanay nito dahil sa pagiging bayolente ng kanyang kuya na si Mashiba. Sagot naman ni Hiroko na okay lang yun dahil nagtitraining lang naman silang dalawa ni Ippo. Sa isip naman ng ating bida, sabi na nga mas magiging komplikado lang to eh. Sabi ni Ippo na okay nga lang daw siya pero sobrang nasaktan nga talaga siya sa laban na yon. Kaya naman mabilis na nagsorry si Kumi uli sa kanya. Subalit ang minimin pala ni Ippo doon ay kung gaano kalakas itong si Mashiba. At sa sobrang lakas nito, malaki ang tsansa na makuha nito ang world champion belt. Dahil doon, nawala na ang pag-aalala ni Kumi at napalitan ito ng ngiti. Kinongratulate na nila si Kumi, pero sagot naman ito na hindi pa sure ang resulta. Sabi ni Ippo, sa sobrang lakas nga ng mga body shots ni Mashiba, masakit pa rin ang kanyang katawan. Kaya mabilis na nagsorry uli si Kumi. Sunod nating nakita, ang cellphone na ginamit ni Itagaki na pambideo sa sparring nila Ippo. Amaze na amaze ito sa kanyang napanood at feeling nga daw niya, story kipit ng sparring na nangyaring iyon. Sunod na sinabi ni Itagaki, sayang naman kung hindi ito makikita ng lahat. Kailangan kong i-share na nakakamakang pangyayaring ito sa buong mundo. At pagkatapos noon, natulog na agad si Itagaki. Kinaumagahan, energetic na bumangon ito at nag-stretching para sa kanyang roadwork. Nang biglang sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone dahil sa mga notification. Matapos niya itong i-check, tila nagulat ito sa kanyang nakita. Mabilis na tumakbo si Itagaki papunta sa nagro-roadwork na sila Ippo at sinabi nitong meron silang malaking problema. Nang makalapit na ito, nagtataka at sinabi ni Tahi na estudyante ni Ippo ang aga-aga problema agad. Habang si Ippo naman ay tinatanong kung ano ang problema na yun. Napatanong at nagulat si Itagaki dahil nakabike ngayon si Ippo habang tinitrain ang kanyang dalawang estudyante. Nga pala mga par, if-ever lang na hindi nyo alam, ang dalawang ito ay si Kentaro Kaneda at Aoki Taihei, ang nakababatang kapatid ni Masaru Aoki. Sinabi ni Ippo na kaya nga daw siya nagbabike ngayon ay dahil binarningan siya ni Kumi. Kaya't bawal niyang puwersahin ang kanyang sarili para hindi lumala ang kanyang head injury na natamo sa laban nila ni Mashiba. Nag-guess na ni Itagaki ang dahilan kung bakit ito nakabike. Muling tinanong ni Ippo kung ano ang malaking problema na tinutukoy nito. Sinabi ni Itagaki na nagiinit nga daw siya. Sagot naman ni Ippo na mabuti nga yun at pinayuan nito na ibuhos ang kanyang energy sa pagtitraining. Pero iba pala ang minimin ni Itagaki at pinakita nito ang kanyang cellphone. Nang tignan ni Kentaro at Taihei ang kanilang cellphone, sila ay gulat na gulat. Kaya naman na-curious at napatakbo si Ippo doon. Sa isip nga ni Itagaki, oo nga pala, walang cellphone si Senpai. Paano ko ngayon to i-explain sa kanya? Sa Kamugawa Boxing Gym, gulat na gulat sila Aoki dahil trending sa Twitter si Itagaki. Lang yan, mga parang hirap bigkasin yung Twitter nila with H. Sabi naman nito na biglaan lang siya nag-trending overnight. Nagulat at napatanong si Ippo kung gumagamit din ba ng Twitter si Kimura at Aoki. Sagot naman ni Aoki, dito niya ini-inform ang kanya mga fans sa mga upcoming matches niya. At dagdag pa ni Kimura, ginagamit din ng mga fans ito para malaman ang information about sa bentahan ng tickets.
Sabi nila na dapat nga bumili na din ng cellphone nitong si Ippo dahil maski si Kumi ay meron din ito. Subalit sagot naman ni Ippo na feeling niya sapat na ang kanilang landline sa bahay. Tinanong na nila Aoki at Kimura si Itagaki kung bakit trending ito at ano ang kanyang tweet. Pinakita ni Itagaki ang kanyang cellphone at dito na natin nalaman na nag-tweet pala si Itagaki ng picture ng sparring ni Mashiba at Ippo na may caption na si Mashiba ay handa na sa laban. Meron itong anti-southpaw strategy. Feeling ko mananalo to sa world title match niya. Sabi nga nila Kimura na hindi nga match ang caption sa picture at sunod na napatanong kung paano iyon nag-trending. Sagot naman ni Itagaki na wala nga din daw siyang idea. At sa simula, meron lang siyang 100 followers. Pero ngayon, meron na siyang lagpas sa 1,000 followers. Napatanong nga ang walang cellphone na si Ippo kung pangit bang marami siyang followers. Dahil feeling nito, okay yun kasi mas magiging malakas ang dating ng mga tweets niya. Pero nang tinignan nila ang mga comments, sunod-sunod na pambabatikos at pambaba siyang inabot ni Itagaki. Meron pang nagsasabing paano naging top form ni Mashiba yun, nabugbog siya sa picture. Kaya naman nag-alala na si Ippo. Sabi naman ni Aoki na tama nga ang mga commenters dahil kahit nga sinabi ni Itagaki na top form si Mashiba, nabubugbog naman ito sa picture kaya mukhang inaasar niya lang ito. Sagot ni Itagaki na wala na siyang ibang mas magandang picture doon at ayaw niyang ipakita ang mukha ni Ippo doon dahil nga retired boxer na ito. Binanggit din ni Kimura na parang nagyayabang nga lang itong si Itagaki sa kanyang tweet na siya lang ang nakakaalam kung sino ang ka-sparring ni Mashiba. Lalo pang nabaliw si Itagaki dahil habang nag-uusap sila, mas lalo pang dumami ang mga nagre-reply sa kanyang tweet. Napatanong si Kimura kung re-replyan ba niya yun isa-isa pero wala namang balak si Itagaki na gawin niyon at nagsorry na lang ito dahil sa kanyang napost na nakasira ng kanilang mood. Sabi naman ni Aoki na napakapangit ng nireply ni Itagaki dito. Subalit nireply nga daw ni Itagaki yun dahil naiirita na siya. At sunod nitong pinakita kung saan siya naiirita. Dito, isang mahabang reply ni Bancoat sa kanyang tweet ang ating mababasa na napakaraming emoji. Kaya naman nairita na rin si Aoki at sinabi nitong siguradong kurang ang commenter na yon. Naalala nga nila ang pangalan na Bancoat at sinabi nilang wala pa itong Lola Grammar dati. Nang biglang sumingit si Yagi at sinabi nitong wag maliitin ang mga merong Lola Grammar at dagdag pa nito na ang mga matatandang user ng mga cellphone ay ginagamit ang mga cute emoji ay para makasabay sa mga kabataan. Kaya naman hindi na nakasilita sila Kimura dito at nakinig na lang sa pangaral ni Yagi. Habang paalis ito, na-realize nga nila Aoki na may edad na din talaga tong si Yagi. Hindi naman mapigilan mapaisip ni Itagaki kung meron bang hidden meaning ang pangalang Bangoat. Tanong naman ni Ippo kung paano naging sure sila Kimura na babae ang commenter based sa writing style nito. Sagot naman nila na ang pagiging anonymous ay nagre-resulta na pwede mong sabihin lahat ng gusto mo at walang makakaalam kung anong iyong age o gender. Dagdag pa nito, pwede kang magkaroon ng maraming burner accounts o tinatawag din natin ngayon na dummy accounts. Sunod na in-explain ni Itagaki kay Ippo na ang mga dummy account na to ay pwedeng gamitin para suportahan ang pinupunto mo at siraan ang sinumang kinaiinisan mo. Sa isip ni Ippo, hindi pa rin nga gets nito ang mga usapan tungkol sa accounts. Pero sabi ng ating bida, so if magre-reply ako ng magalang sa 10 tao, may chance ang iisa lang lahat ng iyon? Ang lala nun. Sabi ni Aoki na mas maraming ang hater sa mga dummy accounts at gusto lang manggulo dahil trip lang nila. Pero sabi naman ni Kimura na pwede rin dahil sobrang hindi sila sang-ayon sa mga sinasabi mo. Sagot naman ni Itagaki na siya nga daw ang nagpapakita ng real name at mukha kaya wala siyang pakialam sa mga haters na naka-anonymous lang. Binanggit naman ni Kimura na sila nga daw mga boksingero ay okay lang gamitin ang totoong information nila. Pero maraming taong hindi kayang gawin yon at marami ng magandang nangyari dahil sa mga anonymous sources na ito na pwede pang maisulat sa history. At sa uli, sinabi ni Kimura na dapat hindi maliitin ni Itagaki ang anonymity features ng Twitter. Nag-tweet na din si Kimura na nagsasabing ang kanyang junior ay nagkamali at nakagawa ng issue. Pero kung may mga problema nga daw ang mga tao, bakit hindi na lang ito pumunta sa kanilang gym at maglaban sa isang match para matapos na agad ang issue? Nagulat nga si Aoki dahil ginamit nito ang real account niya sa pag-tweet noon. Sagot naman ni Kimura na hindi niya kayang pigilan ang sarili niya kaya binakapan niya na itong si Itagaki. Habang sa isip ni Ippo na si Kimura nga isang mabuting tao. Si Itagaki naman ay parang nagulat sa kanyang nakita. At sunod nating nalaman na ang backup na yon ay mas lalo lang pinalaki ang issue. Kaya naman nag-tweet na din uli si Itagaki na ipagpatuloy pa nila ang panghihit at mas lalo lang siyang nag-iinit.
Nagalit si Aoki dahil siya naman ang may kasalanan simulat sa pool at nawawala na sila sa topic habang tumatagal. Sagot naman ni Takagi na ginawa niya yun dahil ayaw niyang inuutos-utusan siya. At dagdag pa nito na kailangan niya magbukang matapang para seryosohin ng mga tao. Sabi naman nila Ippo na wag na nitong palakihin palalo ang issue. Habang si Kimura naman ay busy kakapindot sa kanyang cellphone. Mabilis ngang tumakbo ang Team Aoki na nagsasabing meron na silang nakuwang resulta sa pagre-research nila. At sunod nating nalaman na dumoble at trumipling ang tinatawag na flame war dahil sa isang tao na nagre-retweet. At tapos ang kanilang pag-iimbestiga at paghihiwalay ng mga dummy accounts, nahanap na nila ang salarin na nagngangalang Muki. At sinabi nito na dapat kang mag-focus ang isang walang kwentang talunan na si Itagaki sa sarili kesa makailam sa world title match ng ibang tao. Kaya naman mas lalong nagalit si Itagaki. Gustong gusto agad nitong replyan. Sabi naman ni Aoki na wag niya nang pansinin ang mga nantitrip na yon. Sinabi ng Team Aoki na kada tumatahimik na ang mga haters, itong si Muki ang nagpapalaki ng issue. Pinopromote nito ang mga reply ni Itagaki at mas lalo pang ginagatungan ang mga bagay-bagay. Dahil nga doon, meron na itong 100 retweets sa post lang na ginawa ni Itagaki. Kaya naman nabilib si Ippo kung gaano to kaporsigido manira at narealize itong merong ganong kasamang tao sa buong mundo. Doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, napakaangas at lakas talaga ng dalawang idol natin no? Putik, dikdikan Napakadami talagang cheche bureching nangyayari sa social media no? Pero medyo mali rin talaga si Itagaki sa pinost niya. Para nga naman talagang sarcastic yung picture. Sino kaya yung Muki na gumagawa ng gulo sa uli no? Ako mga par, feeling ko talaga si Kimura yun Kasi dut-dut sa cellphone kahit nung namroblema na sila sa uli. Kayo mga par, sino sa tingin nyo yung Muki? Comment nyo kung sino sa tingin nyo. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!